Hebrew, saka Aramaic. So, ayan. I think, tama. Daniel ata yung gusto. Daniel. Meron pa yung mga iba. So, yun, 39 books, yung Old Testament. Ino-cover niya ito, covering the time from the creation, mula doon sa Genesis, from creation to the world, approximately 400 years mula doon sa mula nung dumating si Kristo. Mula nung dumating si Kristo. 400 years. Bago dumating si Jesus Christ. Bago dumating si Jesus Christ. And then, yung mga sumulat naman nito, yung authorship, ang daming sumulat nito. Itong Biblia natin, itong Bible, over 30 writers. 30 writers. So, yun yung kwan rin na pastor. Imagine mo itong kwan. 30 writers sila. And this span of 1,200. Hindi magkakilala tong mga to kasi lumabas sila sa iba't ibang panahon. Pero makikita natin dito na tingnan mo yung mystery na coherent. May iisang kwentong tinatalakay nila. Pero iba't ibang panahon sila. Hindi magkakilala. Ilan lang ang nagpang-abot dito. Ang nagpang-abot diyan si Moses, naabutan ni Joshua. Yung Judges, hindi na naabutan marami sa Judges. Wala na, mga bata na yon kumpara ng kwan. And then, ang pinakahuling Judges, Samuel. Nagpang-abot sila ng David na nagsulat ng Psalm. So, yeah. Pero yun yung sa authorship nito. Yun yung napansin ko dito na makikita natin na 30 writers and for the span of 1,200 years. So, ayan. Sa wika, in-introductionan mo na kanina itong wika na page. Ayun yung sinabi ni Pastor kanina na a few minor portion in the book. So yun yung Aramaic, book of Ezra. Most of the Old Testament was written originally in Hebrew. May mga portion lang doon sa book of Ezra na isulat sa Aramaic, book of Daniel, Jeremiah. So yun. Yan yung kwan rin kasi, parang nung panahon nila, dominant yung Aramaic kasi yan na yung nangingibabaw ng mga empire noon. So parang sabihin natin sa panahon natin, ang influential is America. So kahit nasa Pilipinas tayo, pa-English na rin, parang ganon. So yung mga nagsusulat, ginagamit na rin na parang second language during that time yan. Kaya may mga portion lang hindi portion lang ng mga books. And then, yung the Old Testament was translated into Greek somewhere in the middle of the 3rd century BC, before Christ. So the Greek translation of the Hebrew Old Testament is known as the Septuagint. Itong Septuagint, kasi during that time, anong mga year na yun? Around 3rd century before Christ. So that is around 300. Before Christ, bago mag-zero. So pababa kasi, parang 4,000. Pababa yan. Before kay Christ, 300. Bakit kinailangan kaya nilang isulat ng Greek? So, makikita natin dito na yung mga empire, kung matatandaan nyo yung prophecy kay Daniel, di ba napanaginipan ni Daniel yung nanaginip si Daniel ba? No, yung king. Nanaginip yung king at
ang panaginip niya, nakakita siya ng statue na yung gold ang ulo, and then silver yung dibdib, and then bronze, bakal, clay. Makikita natin yun na yun yung revelation ng Panginoon ng mga magkakasunod na magiging world power. At dito sa before Christ, namamayagpag ng mga Romans diyan. So mga naghahari na rin diyan sina Alexander the Great. So nangingibabaw diyan. So ang mga Israelita noon, nagiging global na rin sila dahil sa lawak ng empire. Nasakop sila ng ilang di ba sinakop sila Assyria sa taas, yung Northern Kingdom, sinakop rin ng Judah itong baba. So nagiging dominant yung language na Greek. Kasi yun yung pag i-compare mo ang mundo, papalitan mo yung salita. So, kaya nung pumasok ang Espanyol sa atin, sinusubukan nilang Espanyol rin tayo noon. So, mga 1960s, 70s lang naman na tinanggal sa curriculum natin yung Espanyol. Pero diyan, kailangan na kasi marami ng mga Hudyo na ipinanganak sa labas ng Israel. Na-exile sila sa iba't ibang part ng empire. And marami na dyan ang dominant na ang language nila Greek na. So may necessity na in order to further the faith, may necessity to write itong kwan. Bakit kwan? Ang ibig sabihin nung Septuagint, Pastor, nabasa mo ba to? Yung ibig sabihin ng Septuagint. Ang Septuagint, yan yung ibig sabihin lang yan, 70. 70 elders. Kasi ang naging parameter nila dyan, pumili sila ng top 70 na scholars ng mga Hudyo to translate. Kaya sabi nila, miraculous raw to eh. Kasi pag pinagsama-sama mo ang mga scholars, walang mangyayari yan. Mag-aaway-aaway lang yan. Magdidiba-debate lang yan. Kaya, pero sabi nila, medyo miraculous raw kasi yung 70 leaders, they were able to finish in very short time yung translation. So sabi nila, may inspiration ng Panginoon sa trabahong yan, and then they named the translation Septuagint, the 70. Yung 70 na nag-work together para maintindihan ng empire yung scripture. So ayan, yan yung language na tinatalakay natin dito. Sa ngayon, daming translation ngayon. So, sa Pilipinas, may Ilocano, may Tagalog. Sa Ifugao na lang, ilan na sa Ifugao ang translation. Dami, Kuwali, dami. So, ayan. Pero dati, from the Hebrew, the transfer na totally. Kaya pagdating ni Jesus Christ, buo na yan, ang Testament. Okay? So, yun yung natin dito. Kultura. So yung culture, very different yung culture. Sa Old Testament, yung mga kandoon na yung mga Jews, yung mga Jewish, very different culture to yung modern Western experience. Yung kultura nila, the culture of the Bible is a shepherding and agricultural culture. So, Yan kasi lifestyle nila. Trabaho, more on business nila. Shepherding. So dito sa culture, Mati-agpante na yan. yung makikita natin sa Bible na sa Old Testament, yan yung window natin para maintindihan natin yung tawag nito, kultura ng mga Hudyo. So, pero imagine mo to, mga nag-aalaga lang ng kwan, pero mga educated sila. I-imagine mo si Joseph, shepherd siya. Tapos itinapon siya binenta siya sa Egypt. Pero sa Egypt, namangha sa kanya si Potiphar.
kasi educated. So, itong mga Hudyo, hindi porket shepherd sila, nag-aalaga lang ng hayop. Oh. So, makikita mo na talagang may system of education yung mga family nila na they are at par with the outside world. So, ayan. Culture, iti Bible, sa culture ng Biblia, makikita natin na dito sa Old Testament, masasaksihan natin yung kaibahan ng Hudyo. Okay. And Pastor, bakit tinatawag nating Old Testament ang Old Testament? Basically, minsan tinataasan tayo ng kilay ng mga Hudyo dyan eh. Bakit? Sinasabi niyong old, luma na. Ganun. So, ayaw ng mga Hudyo yan. Tawagin mong old yung covenant nila. There is no other covenant. Kunada kanya tayo ko. But, ayan, yung implication kasi, ayon lang naman na Kristiyanong tumatawag na Old Testament. Bali, hindi nila tinatanggap yung New Testament. So, perception na tinatawag nating Kristiyano na Old Scripture, Old Testament, kasi pinangibabawan raw ng bagong covenant kay Jesus Christ. Pero, mapipikon or maasar ang mga Hudyo sa atin yan. So, ayan. Old Testament, yung dating role raw ng mga covenants noon, yun yung view naman ng mga Kristiyano. Okay, punta tayo sa mga divisions. Paano hinahati-hati itong kwan? Kasi pag-aaralan natin itong kwan, Old Testament na 39 yan eh. 39 na books. Pag malulula ka dyan, ma-overwhelm ka kung iniisip mo yung 39 books. Kailangan mong i-chop-chop yan para magkaroon ka ng perspective kung paano i-analyze yung Old Testament. Kaya minsan, parang napakadami naman nito. So, sabi may principle ang mga conquerors, yung divide and conquer, sabi ko. Paano mo mapag-aaralan ng Old Testament? Ang laki-laki niyan, ang lawak-lawak. Kaya pupunta tayo sa divisions of the book of the Bible. Hati-hatiin natin yan, divide and conquer. Pag-aaralan mo one portion at a time hanggang sa makita mo yung big picture na ginagawa natin yan. So, basically, Pastor, ano yung kwan? Ano sa New Testament? Paano i-describe yung Old Testament? Yung pagkahati-hati niya? May mga scripture ba sa New Testament na nabanggit kung paano nahahati yan? So, dito sa division dito. Ayan. Okay. Dito, the Old Testament is categorized in the New Testament in various ways, including, so dito, the law and the prophets. Ayan. So yan, sa Matthew chapter 7, verse 22, Basahin mo ngayon, Pastor. Welcome to the room, Sister Mir. kaya sabi sa Matthew chapter 7, verse 12, sabi doon, do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. So, Sinasabi. ito si Jesus Christ ang nagsabi niyan. So, nung nagtuturo si Jesus Christ sa Matthew chapter 7, dun sa mountain, Sermon on the Mount, nung nagtuturo siya diyan, ang tawag ni Jesus Christ sa Old Testament, tinawag niya diyan na the law and the prophets. So pag mabasa niyo sa New Testament yung law and the prophets, ibig sabihin yan, tinutukoy niya yung Genesis to Revelation, Genesis to Malakay. So ayan, ano pang ibang verses natin, Pastor? Sa Matthew din, chapter 11, verse 13. Sabi doon,
For before John came, all the prophets and law of Moses look forward to this present time. So, yun, pareho lang yan. Law and the prophets. Law of Moses. And then sa chapter 22 din ng Matthew verse 40, the entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Yung about dun sa love your neighbor, Commandments. love your God. Luke 16:16. Basta yung breakdown na law and the prophets, kung makikita yung notes dito sa screen natin. So, nung panahon ni Jesus, tinatawag nilang law and the prophets. Meron rin sa Luke chapter 16 verse 29 to 31. I think si Jesus Christ rin ang nagtuturo diyan. And tinawag niyang Moses and the prophets. Pag sinabing Moses and the prophets, hindi niya tinutukoy na si Moses mismo o yung mga propeta. Ang tinutukoy niya yung mga sinulat nila. So pag sinabing Moses, ibig sabihin yung Matthew, Mark, Luke, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, and prophets, all the others na nagsulat. Another thing, nung nag-resurrect na si Jesus dito ito yung claim niya na lahat ng nasusulat sa Genesis to Malakay tungkol sa kanya. Sa Luke 24:44, I think ang context nito sa road to Emmaus. So, basahin mo nga yung nasa notes natin, Pastor. Luke 24 verse 44. Then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. Ito yung naglalakad si Jesus. Naglalakad si Jesus na meron yung, kasi namatay siya, nilibing siya. Tapos may mga yung papuntang road to Emmaus. Meron yung mga disciple nila na naglalakad. And nakisabay siya doon. Ewan ko, siguro madilim yung panahon. Iniisa-isa ni Jesus Christ ang lahat ng verses sa Old Testament na tumutukoy sa kanya. At sabi niya dito, the words I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses. Ayun, law of Moses, yung pagkabanggit niya ng law of Moses, tinutukoy niya yan, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And the prophets, ano yung mga prophets? Ano yung mga sino yung mga prophets? Ang prophets na tinatawag niya, yung breakdown ng Old Testament na ito. Sina Isaiah, Jeremiah, Lamentations, itong mga books na ito. Ezekiel, Daniel, and Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malakay. So yun yung mga tinutukoy niya doon yung prophets. And pag sinabing Psalms naman, ito yung mga poetical book. Ano yung mga poetical book, Pastor? Poetical books yung Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Okay. So, bakit in-embrace natin yung tinatawag nating Old Testament? Bakit tinanggap natin ng buo? Bakit walang question sa pagtanggap natin sa 39 books? Ito yung pinaka-reason. Kasi si Jesus Christ mismo, kinonfirm niya yan. Si Jesus Christ mismo na nagkatawang tao na Panginoon natin, noong nandito siya, binanggit niya yung mga yan. So, ibig sabihin, may thumbs up siya dyan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Meron siyang thumbs up sa Joshua, Judges, Ruth, Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Meron siyang thumbs up lahat yan. Yan rin yung reason na hindi natin ini-embrace yung
mga yung extra canonical books, yung mga Judith, Tobit, yung mga extra canonical books. Kasi kaya hindi natin ini-embrace yun dahil hindi yan hindi naman binanggit ni Jesus yung mga yan. So, yun yung reason natin. So, ayan, pag tinitingnan natin yung mga buong Bible, pag pinag-aaralan natin, may 5 sections na pagkakahati-hati. So, makikita yung notes sa taas, yung number 2. So, paano mo hahatiin yung Old Testament para madaling tandaan? Kasi kung may practicum sana tayo dito, may recitation tayo, ipaparecite, ipapamemorize natin yung Genesis to Malakay sa inyo. So, ihahati natin sa 5 yung Old Testament. Una, Pentateuch. So, Pentateuch. First classification is Pentateuch. Second classification is historical books. Ano yung mga historical books? And then, yung poetical books, major prophets, and minor prophets. So, tatandaan nyo yung 5. Pentateuch, historical books, poetical books, major prophets, and minor prophets. So, yun yung pinaka-classification ng Old Testament. So, nahati-hati yung 39 books dyan sa 5 yan. Okay? Titingnan naman natin yung chronology of the Old Testament. Ano tong chronology? Pag tinawag natin chronology, yung pagkakasunod-sunod, yung order, ayos. So, ayan, may makikita tayong kwan dito. Ewan ko kung makikita ninyo sa screen ninyo ito. May chart tayo dito sa section D. Pa-print nyo na lang to kay Pastora later. So, makikita natin dito yung pagbabasahin mo yung scripture. Ito yung mga order of events sa section D. So, makikita mo yung order of events. First, creation, the fall of man, yung pagka-kick out ng tao mula sa garden, and then pinuno nila ang mundo. Kaso, sasama nila. And then, sinira ng Panginoon ang mundo dahil sa sobrang kasamaan nila, nagkaroon yung flood of Noah. And then, dumami na naman ang tao. Kaso, masasama ulit. So, inumpisahan ulit ng Panginoon yung project transforming the earth. So, pinuntahan niya si Abraham because he wants to start with one person, with a family. So, a call of Abraham, lahat yan makikita mo sa Genesis hanggang sa kwento ng patriarch. Yung tinatawag nating patriarch, yun yung mga patriarch. Pastor Dennis na, yung mga, bakit? Ang ibig lang sabihin naman ng patriarch, ama, mga ama. Kasi ito yung mga ama ng Israel. So, basically, pag tinawag na patriarch, si Abraham, si Isaac, si Jacob, saka yung 12 na sons ni Jacob. Yan yung mga tinatawag na patriarch. Okay? And then, ang sumunod dyan, sa kwento, makikita mo yung daloy ng kwento sa Genesis, and then si Joseph. Yung kwento na ni Joseph. And nabenta siya sa Egypt. And then pagkatapos kay Joseph, paano napunta yung Israel sa Egypt? Paano sila na-enslave doon? Dahil kay Joseph. Kasalanan sana ni Joseph. Mamamatay sana sila. Mamamatay na sana sila ng gutom. Kaso dahil si Joseph naging governor doon sa Egypt, he was given a favor and first class naman sila hanggang sa nakalimutan ng mga Egyptian kung sino si Joseph. Doon na-enslave sila doon. And pero makikita nyo na yung kwentong yon sa Exodus na. So makikita yung Genesis, yung bloke ng Genesis. Mag-i-start sa creation, mag-i-end kay Joseph. So, paano sila napunta sa Israel. And then Exodus, from the name itself,
Yan yung paglabas sa kwan. Yan yung paglabas nila mula sa pagka-bandage. Ayan. And then, ayan, paglabas nila, wilderness. Nakikita mo naman yung chronology ng kwan eh. Pero lumabas sila, nasa wilderness na. And then sa wilderness, nung namatay si Moses, sinong sumunod na leader nila? Joshua na. So, ayan. Kaya Joshua, makikita mo yung chronology dyan, yung magkakasunod dito. So, Joshua, and then, nung matapos yung leadership ni Joshua, walang na-train eh. Walang na-train na walang na-train dito na leader. So, mga judges yung sumunod dyan. Mga leaders nila na sumunod. So, the Book of Judges. Yun yung pahapyaw-hapyaw lang na kwan eh. Yun yung kwan nila. Judges, and then dahil nag-complain sila, wala silang leader na makita eh. Mga judges na lang na nagtatanggol sa kanila. Dito yung humingi sila ng hari. Yan yung kwento ni kaya naging hari si Saul. Ayan. And then, dahil may mga hari na, yung magkakasunod-sunod na David, dahil may hari na, meron ng Book of Kings. Dahil may administration ang mga kings, may kwento na. Ang ibig lang naman sabihin ng kwento ay chronicles, kwento. Kwento ng paghahari nila. So, Chronicles of Narnia. Kwento sa Narnia. So, parang ganun. And then, nahati yung kingdom sa dalawa. Gaway sila to, may alitan tong magkakapatid. Yung 10 tribe. Sarili sila sa taas. Yung dalawa naman dito sa baba. So, yun. Northern Kingdom, Southern Kingdom. And then, ayan, ma-exile sila. So, yun yung magkakasunod. Ma-exile sila, babalik sila sa Israel. And yun yung magkakasunod. So, kung titingnan mo tong notes na ito, itong notes natin, makikita mo dito na dito sa historical books, makikita niyo yan, yung ito. Itong chart na ito, close ko lang to. Itong chart na ito, dito sa gitna yung location kung saan nangyari. Dito sa right side, makikita nyo dito yung mga books. Yan nakakasulat. So maiintindihan mo, madali lang intindihin yan. Minsan kasi napag-mix up natin yung minsan naglalaktaw-laktaw tayo eh. You need to see the scripture chronologically. So, Pastor Dennis, sa Bible school mo na ako nang napag-aralan na ganyan, no? Sa Bible school lang. Hanap-hanap ka lang ng mga verses na makaka-comfort sa'yo. Pero sa atin, kasi magiging mga teachers tayo, magtuturo tayo, kailangan kabisaduhin natin yung kwento. Kailangan alam mo yung magkakasunod-sunod. May kwento na kan. Yung saan raw nanggaling, rinig kong kwento to. Saan raw nanggaling yung tupa? Nakapalit. Yung kapalit ni Isaac. So, bakit may tupa raw doon? So, ayan. Nagbabasa-basa ng kwento sa Biblia. Pinagdugtong-dugtong niya yung mga kwento. Yung tupa raw na yon, yun yung nawawala sa kwan. Yung 100 na tupa, nawawala yung isa. Pinaghalo-halo na niya. So, imagine if you are a preacher, tapos na paghahalo-halo, hindi mo alam yung maabot na kwan. Si Jesus Christ, meron pa nga nag-preach na kwan eh. Si Apostle David, sabi. Pamira, may Apostle David ba? Ari yun, hindi Apostle. Nasa New Testament na si David. So,
tayo, magiging mga teachers tayo ng Bible. Paano mo magbasa ng Bible, Pastor? Tinanong ni John Mark sa akin yan eh. Tinanong niya, paano magbasa ng Bible, Pastor? Sabi ko sa kanya, basahin mo. ang maling pagbabasa ng Biblia, laktaw-laktaw. Subukan mong sundan yung flow of thought. Yung bawat kwento, tingnan mo yung magkakasunod na nangyayari. Kasi may build up yan. May build up yung nangyayari. So, ayan. Historical books, makikita mo dito yung magkakasunod. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel. Bakit? Ganito ang strategy ko noon eh. Pinapamemorize ni Pastor Vinolan sa amin ito. Dinala ko sa historical perspective para ma-memorize ko. Nauna dyan, first creation, si Moses. So, pag si Moses ang usapan, yung 5. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sinong sumunod kay Moses? Joshua. Tapos kay Joshua, wala nang leader. Mga judges ang sumunod. So, judges. So, yun yung one. So, dinala ko sa kwento, yung pag-memorize ko ng ikaw, Pastor, paano mo minemorize mo lang na yung scripture? Paano mo na-memorize yun? 39 yun. Pinamemorize din sa amin ni Pastor Binolan to na. Hindi ganun yung ginawa ko noon eh. Basta minimemorize ko. Talagang mahirap yun. Sa akin kasi, mapagpapapalit-palit ko eh. Kaya kinekwento ko pag nag-memorize ako. So, ayan. So, pagdating sa Judges, ang susunod kasi sa Judges, kasi hindi naman kings agad yan. Ang susunod na si Ruth. Bakit si Ruth? Kasi inihahanda na nung kwento yung magiging hari ng Israel, si David. Si Ruth, lola niya yan. Paano mapupunta kwento kay David? So si Ruth, napangasawa niya si Boaz. Tama, Boaz. And then, naganak sila, si Ruth saka si Boaz, si Jesse. Si Jesse yung tatay ni David. Pagkatapos nun, bakit si Samuel? Sumunod yung kwento ni Samuel. Si Samuel lang mag-aano kay David. So, parang ganun yung way kong nagme-memorize nun. 1st Samuel, 2nd Samuel. Nung na-anoint na niya yung kings, tumigil na yung administration ng mga judges. Kasi si Samuel, siya yung pinaka-last na judges, sabi nila. So, kings na. First Kings, Second Kings. Sabi ko nga dahil may mga kings na, may mga kwento na ng administration. So may chronicles na. And then, ayan, sina Ezra, yung exile na, mapupunta na sa exile yan. Sina Ezra, Nehemiah, so chronological history, yan yung para pag natatandaan ko, sinusundan ko yung historical. Nakatulong rin sa akin pag nagtuturo ako. So, ayan. Pag bibigyan natin ng overview, Genesis to Malakay, ang bawat isa sa atin. Kasi pag magtuturo tayo, we interpret history. Ganun yung trabaho natin. Hindi lang God is good all the time. Hindi ganun lagi yung sinasabi natin. Hindi given, it shall be given back to you. Imagine if ganun lagi ang sermon mo every Sunday. Maumay ang tao sa'yo. So, ayan. So, kikita nyo yan, yung magkakasunod-sunod. And then, there are different ways. Ano yung different ways? So, yan yung kinikwento ko na yung chronology. Paano mo tingnan ang Old Testament? Tingnan mo sa magkasunod-sunod na event. Yun yung chart na natin kanina. Paano naman yung covenantal, Pastor? So, pinag-aralan mo kay Pastor Peter to sa dispensation. Ito, yung covenant, yung dispensation. Dispensation. There are how many dispensation tatandaan mo ko ba? 7 dispensation. So, Genesis to hanggang ano na yan
Hanggang kay Jesus na yan. Hanggang kay Jesus na yan. So, may covenant kay Noah, may covenant kay Abraham. So, yun, tingnan, yung kung gustong basahin yung Old Testament, na titignan mo lang yung mga covenant, so, from God's 9 covenant with man culminating in the new covenant laid out for us in the New Testament. So kung gusto mong basahin naman ang old yung Biblia na yung covenantally. Sa pamamagitan ng kasi ang ibig sabihin ng covenant, tulag. So ang alam lang natin kasi, dalawang tulag. Dalawang covenant. Old and New Testament. Covenant is synonym to Testament. So basically, there are nine, no? Parang yung Adam, kasi dati tulagan, may usapan ang Panginoon kay Adam. So, yan yung tinatawag nilang Adamic Covenant. And then, pagkatapos nun, wala eh. Sablay yung covenant doon eh. Hindi pa tumagal eh, binayolate na nila. Nag-establish ang Panginoon ng susunod na covenant. Yan naman yung tinatawag nating Noahic Covenant. Bakit Noahic? Ito yung promise na ngako na naman ng Panginoon kay Noah kung paano niya itatrato ang mundo. So, this is yung mga systems kung paano kikilos ang Panginoon. So, after the flood, binigay ng Panginoon yung covenant kay Noah. Promise niya na hindi na niya sisirain ang mundo. So, inilagay niya yung rainbow sa tanda na hindi ko sisirain ang mundo muli. So, pamamagitan ng tubig. So, ayan. And then, so makikita mo yun. Adam, Noah, and then susunod na doon, dahil sumamapulit ang tao, nagkaroon ulit. Lumapit na naman ang Panginoon sa mga tao. Nilapitan niya si Abraham. Kaya yun, Abrahamic Covenant. Makikita mo yan, Genesis 12, 15, 17. Ayan. Pinangako ng Panginoon kay Abraham yung magiging ama siya ng maraming bansa. Magkakaroon siya ng anak, magiging lupain niya yung Kanaan, and mabibless ang buong mundo sa pamamagitan niya. So, ayan. Yun yung mga pangako ng Panginoon sa kanya. Dadami siya. Nung nangako ang Panginoon sa kanya, wala siyang anak ni isa eh. So, yan. Anong sign ng covenant nito? Ito yung pumasok yung pagtutuli. So, ibig sabihin, doon yung usapan nila eh. And then, pagkatapos nun, nakailan na tayo? Adam, and then Noah, and then Abraham, and then gumawa ulit ng Panginoon ng covenant kay Moses. Ito naman yung tinatawag nating Mosaic Covenant. So, ayan. May mga tanong ba kayo? Mag-kon lang kayo kung may mga tanong. Magsalita lang kayo kung sakaling meron. Okay? Itong Mosaic Covenant naman, ito yung ibinigay ng Panginoon sa bundok ng Sinai. Inuukit sa bato. Tapos, hindi pa na-deliver, parang binayolate na nila agad. Tagal niyang nag-uukit. Binagsak niya yung tablet. So, ayan. Nasira. Mosaic Covenant. Kaya napakatindi ng Mosaic Covenant kasi ito naka-establish yung bansa ng Israel. Ito yung talagang covenant ng Panginoon na direkta sa 12 tribes. Kaya yan yung iniikutan ng kwento ng Israel na. So, ayan. And then, nagkaroon ulit ng another covenant, the priestly covenant. Ito naman yung nangako ang Panginoon kay Pinehas, yung apo ni Aaron. Kasi in-uphold ni Pinehas kasi yung
Natuwa ang Panginoon sa kanya at nangako. Pinangako ng Panginoon sa kanya kay Pinehas at yung mga descendant niya, yung perpetual, talagang walang hanggan na priesthood. So, ayan, hindi mag-end yung priesthood niya sa Israel. Ayan. And then, pagkatapos nun, ano yung susunod dito, Pastor? Dito kay Juan. Ayan, ang daming Juan dyan. Ipinangako ng Diyos sa kanya na magpakailanman ng kaharian niya. Daming Juan yan. Hindi mag-e-end. His kingdom shall be forever. So, ayan. And then yung pang-pito, tama, pito to. Pito. 7 covenant. May dinagdag lang kasi minsan, kaya ginagawang kuan. Pero basically, yung major ito. Ito yung tinatawag na natin yung covenant sa atin through Jesus Christ. Na dahil nakakatuwa rin si Jesus, mapapansin niyo nakakatuwa si Jesus sa Panginoon. Nangako siya on behalf. Kaya pag tinatanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, napapasok tayo sa covenant ng God sa Kanya. So, ayan. Yung covenant na pinangako sa Biblia, sa Old Testament pa, na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ and resurrection niya, yung promise na isusulat ng Panginoon yung mga batas niya sa puso ng mga tao, patatawarin niya sila sa mga kasalanan nila, ibibigay niya sa kanila yung spirit niya. Ito yung what? Very significant ito eh. Yung pinakita kay Prophet Joel. Kaya yung Book of Acts, in the last days, I will pour out my spirit. Kaya makikita mo yung one eh. Kasi fulfillment ng pangako ng Diyos kay Jesus Christ yan. It is for your good that I go so I can send the Spirit. Part ng covenant yun. So, pwede mong tingnan yung Old Testament sa covenant, perspective ng covenant. And then, yung pangatlong perspective naman, kung paano natin pag-aaralan ng Old Testament, itong Messianic. So, titingnan mo yung kwento ni Jesus Christ. Yung pag-aaralan mo yung Biblia na ang tinutukoy mo, yung sinabi ko last week, yung hahanapin mo si Jesus Christ sa mga scripture, Messianic kasi. Yung parang the promise of the Savior. Messiah is yung big sabihin ng Messiah is the Savior. So, yung tagapagligtas natin. Paano siya naipahiwating dyan? So, ayan. So, basically, may tatlo. May tatlo ulit, Pastor, na ways ng pag-aaral natin sa Biblia. So, yung una is chronological, covenantal, and messianical. Yan yung mga tatlong way paano pag-aaralan ang Old Testament. Okay. So, ayan. Maganda yung may ugnayan nitong Old Testament saka New Testament. Nabanggit na rin natin yan no last Sunday. Hindi mo pwedeng paghiwalayin to. So, hindi parang aswang ito. Di ba yung aswang? Pag humiwalay yung katawan, lumipad yung isa, survive pa rin. Hindi mo kaya yung aswang siguro, hindi mo maintindihan kung humiwalay yung tao ba to paniki. Parang magiging aswang ang itsura ng Old Testament, New Testament pag hinatin. Magiging nakakatakot yan. Nangangako ng mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan. Pag wala yung New Testament, ano yun? Ano yung sinasabi niya? Yung tumanggap ka naman ng blessing sa New Testament, hindi mo nauunawaan kung anong pinanggalingan. So, basically, maganda yung connection nitong dalawa. So, ayan, sabi diyan, the New Testament, the new is the old concealed. So, yung bago raw, yung Matthew to Revelation, yan yung Old Testament na naitago. So, sa New Testament na nakatago sa Old Testament. So, ayan. Mapapansin ninyo,
nung nagkikwento si Jesus Christ, he preached the gospel using the Old Testament. Kaya ngayon, pag nag-preach tayo ng gospel, puro John 3:16. Subukan ninyo, this is a challenge sa inyo, lalo na yung mga nakakuha na ng homiletics. Preach the gospel using Old Testament. Huwag kang gagamit ng New Testament. Kasi si Jesus Christ, he was very successful in preaching the gospel using the Old Testament. Even Paul. Bakit? May kinote ba si Paul na, sabi ni John, ganito? Wala naman. Nanggagaling sila sa Old Testament. Nanggagaling sila sa Old Testament. And then, itinuturo nila yung gospel. Pero tayo ngayon, wala. Yung interpretation na nila ang kinokote natin. So, it is a challenge. Make a sermon, preach about the gospel na Old Testament ang mga text mo. Old Testament ang mga references mo. So, ayan. The Old Testament is the new revealed. So, ayan. So, natakloban yung una. Pero pag binabasa mo na ngayon yung binabasa mo na ngayon yung New Testament, naiintindihan mo na yung Old Testament. So, sabi rin dito, the new is the old contained and the old is the new explained. So, parang yung nilalaman nasa Old Testament, yung New Testament ang explanation. Parang yun yung point niya rito. And then, the new is the old enfolded and the old is the new unfolded. So, parang nakupin ka, no? Natupi. Nakaayos yung Old Testament. Tapos, binuklat na ng New Testament. So, parang ganon yung what. So, yan yung relationship ng Old and New. Pero dito sa manual natin, introduction ba lang to? Dalawang session. Dito sa manual natin, itong sinulat ang teacher kasi natin dito is si Bill Scheidler. I was able to chat with him. At kakachat ko kabibisit ko sa page niya, naging top fan na rin ako. Itong teacher natin si Bill Scheidler. Ang gagamitin niya sa manual natin is itong approach na mostly messianic. So, sabi niya rito, in this course, we will survey of all Old Testament books emphasizing their historic setting. Ano yung nangyari? Bakit gano'n ang nangyayari doon? Yung theme content, tema na nilalaman ng bawat book. And i-highlight ang bawat book doon sa relationship niya kay Jesus Christ. And to its special contribution, yung ambag ng bawat book. Paano siya nakakaambak sa New Testament? Dito pala sa dito sa Messianical, sampulan natin dito. Ewan ko kung familiar kayo sa kanta ni Don Moen. May kanta si Don Moen na And then dito binanggit nila, sinampulan nila dito ng Genesis to Revelation. I-play ko dito and pakinggan natin. And then magkaroon tayo ng reflection dito. So, share this tab. God has promised He will never leave us nor forsake us. And in Christ, He has revealed His faithfulness to us from the beginning of time. In Genesis, Jesus is the ram at Abraham's altar. In Exodus, He's the Passover lamb. In Leviticus, He's the high priest. In Numbers, He's the cloud by day and pillar of fire by night. In Deuteronomy, He's the city of our refuge. In Joshua, He's the scarlet thread out Rahab's window. In Judges, He is our judge. In Ruth, He is our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, He's our trusted prophet. And in Kings and Chronicles, He's our reigning king. In Ezra, He's our faithful scribe. In Nehemiah, He's the rebuilder of everything that is broken. And in Esther, He's the Mordecai sitting faithful at the gate. In Job, He's our Redeemer, who ever liveth. In Psalms, He is my shepherd, and I shall not want. In Proverbs and Ecclesiastes, He's our wisdom.
And in the Song of Solomon, he's the beautiful bridegroom. In Isaiah, he's the suffering servant. In Jeremiah and Lamentations, it is Jesus that is the weeping prophet. In Ezekiel, he's the wonderful four-faced man. And in Daniel, he's the fourth man in the midst of a fiery furnace. In Hosea, he is my love that is forever faithful. In Joel, he baptizes us with the Holy Spirit. In Amos, he's our burden bearer. In Obadiah, our Savior. And in Jonah, he's the great foreign missionary that takes the word of God into all the world. You go on, and you see in Micah, he's the messenger with beautiful feet. In Nahum, he is the avenger. In Habakkuk, he's the watchman that is ever praying for revival. In Zephaniah, he's the Lord, mighty to save. In Haggai, he's the restorer of our lost heritage. In Zechariah, he is our fountain. And in Malachi, he's the Son of righteousness with healing in his wings. In Matthew, thou art the Christ, the Son of the living God. In Mark, he's the miracle worker. In Luke, he's the Son of Man. And in John, he's the door by which every one of us must enter. In Acts, he's the shining light that appears to Saul on the road to Damascus. In Romans, he is our justifier. In 1 Corinthians, our resurrection. In 2 Corinthians, our sin bearer. In Galatians, he redeems us from the law. In Ephesians, he is our unsearchable riches. In Philippians, he supplies our every need. And in Colossians, he's the fullness of the Godhead bodily. In 1st and 2nd Thessalonians, he's our soon-coming King. In 1st and 2nd Timothy, he's the mediator between God and man. In Titus, he's our blessed hope. In Philemon, he's a friend that sticks closer than a brother. And in Hebrews, he's the blood of the everlasting covenant. In James, it's the Lord that heals the sick. In 1st and 2nd Peter, he's the chief shepherd. In 1st, 2nd, and 3rd John, it is Jesus who has the tenderness of love. In Jude, he's the Lord coming with 10,000 saints. And in Revelation, lift up your eyes, church, for your redemption draweth nigh. He is King of kings and Lord of lords. Yun. So, anong kwan? Anong reflection ninyo dyan? Sandali lang. Balik tayo sa notes. Share this tab instead. Okay, so ayan, mapapansin ninyo na yun yung ginawa nung narrator na he is using the Old Testament. So it's 10 o'clock na. Yung Old Testament, na-unveil mo si Jesus Christ doon. So, messianical perspective. Kaya dito, sa approach natin dito sa pag-aaral natin dito sa subject na ito, sa course natin ito, pag-aaralan natin yung historical setting, yung thematic. Kasi thematic yun yung ginawa niya. Pinag-aralan niya yung theme, and then ini-apply niya yung kaugnayan ng tema ng book na yun kay Jesus Christ. Paano
Ang connection ni Jesus Christ doon. Kasi everything written doon, sabi ni Jesus Christ doon sa binasa natin na text sa Luke ba yun? Luke 14. Na lahat ng nakakakuan, tungkol sa akin yun. Sabi ni Jesus Christ, he claimed that na tungkol sa kanya. So, ayan, si Pastor Brian Chappell, yung manual na ginamit namin sa preaching noon. Bawat preaching mo raw, dapat nag-e-end ka lagi na hina-highlight mo si Jesus Christ. Yun yung kanya. So nga, yung libro niya, ang title ng libro niya na ginamit naming handout sa homiletics noon, Christ-centered preaching. Kasi it is our duty raw to expound where hanapin si Jesus Christ doon. So, ayan. So, yun yung approach natin. I-highlight natin yung relationship ng mga books kay Jesus and its special contribution to the rest. Okay, may kwan. Ewan ko kung kwan. May reflection ba kayo diyan or question bago tayo umusad dito sa chart? Meron, Pastor. Sige, Pastor. I got some kind of habang tayo'y nagpapatuloy dito. Ito second lesson pa lang to pero I really appreciate it's coming to a deeper, yung lalo natin na appreciate ang scripture, 'di ba? Yung sabi mo the more we appreciate kapag pala naiintindihan natin itong whole of the scripture from the New Testament, so the Old Testament to the New Testament. So, if we come to a deeper study, nabubuhay talaga yung buhay na buhay. Nakikita mo yung buhay na salita ng Diyos. And it's true, yung sinabi sa New Testament, sabi ni James that hindi. Yung sabi niya dito sa where it says the Romans, faith cometh by hearing the word, or ito, faith coming by hearing the word of God. And grabe, nabubuhay. Yung lang, at lagi natin naririnig yung pinatugtog mo kanina, Pastor. I always hear that. Pero there comes a time pala na when it's really time for the Lord na pati yun, nagmi-minister din. Yung nabubuhay yun. Nung una, hindi mo masyadong ganun pala, na-appreciate mo lang, nakikinig ka lang. But time will come na even this simple way of revealing God's beauty through His Word, nai-strengthen lagi, nabubuhay talaga yung salita. And how I wish talaga lahat yung mga nagtuturo or those people who really desire to serve the Lord, yung maging pastor, missionaries, lahat na ngayon, we come to this yung desire natin na talagang kasi it takes loving God to di ba? It takes the love of God na maging buhay ito at saka it changes lives. It changes lives. Yun lang, Pastor. And thank you so much sa inyong dalawa, Pastor. Grabe, itong time natin is so precious. Thank you, Pastor. Apo, Pastor. Yung ito kasi sa Bible, pag sabi nga natin, minsan tayo mga preachers, mas marami minsan yung sinasabi natin. Mas marami yung ideas nga na kinukuha natin sa ibang books. Pero ang sinasabi ng Bible, it is the word of God that is sharp and powerful. Kung mai-unfold natin yung scripture and they understand it as it is according to the intention of the unang nagsulat, kung makuha natin yung punto, ano yung punto ng Holy Spirit dito? Bakit ni-reveal niya dito? Ano yung punto na naintindihan ng writer? Kapag kasi na-unfold natin yun at naintindihan ng tao yun, yun mismo yung babago sa kanila. Kasi hindi ang nangyayari kasi kahit yung reading lang, yung reading na naiintindihan. Kasi sa atin, hindi natin iniintindi. Naghahanap talaga tayo yung verse lang nakikilabutan ka.
yung verse lang na tatama sa sitwasyon mo ngayon. Pero pag may intention tayo to understand the point in every book, pag naintindihan natin yun, talagang maintindihan natin yung sinabi ni David na ang tamis ng salita mo, mas matamis pa kaysa sa pulok. Ganun, yung the word of God is so precious yung what. So, and then you get to discover who this God is. And you can help it but fall in love with Him. So, ayan. Maintindihan mo yung background ng mga bawat sitwasyon dito. So, eto, minsan kasi wala na tayong oras na pag-usapan ang mga to kasi sa church. So, ang tinatrabaho nating mga pastor, ina-address natin yung day-to-day situation ng mga tao na with the expectation na sana nagbabasa sila ng Biblia sa kwan. Kasi sa preaching natin minsan, talagang ina-address natin yung situation nila eh. Na wala yung Bible study talaga na ikutwan tayong nakunada. Wala na yung ganun sa church eh. Yun lang, pero ang effect nito, nasa ating pastor kapag na-discover kasi natin ito. It changes also yung excitement natin to believe. Totoo yan. Kasi making God be understood. Wala. Ngayon, panahon ng ChatGPT. Ewan ko kung familiar kayo sa ChatGPT. Sabihin mo kay ChatGPT, make me a sermon on, sabihin mo yung verse. Gagawan ka niyan. Example, ito. Make a sermon. Magsabi ka nga ng verse, Pastor. John 3:16. Make a sermon on John 3:16. Wala ka, hindi ka na mag-aaral ng Biblia dito eh. Binigyan na ako dito. Binigyan niya ako ng title. Ang title niya, The Depth of God's Love, a Reflection on John 3:16. So, sinulat na niya rito yung sasabihin ko. Tingnan mo yung preaching ng ChatGPT. Brothers and sisters in Christ, today we will be diving in one of the most well-known and beloved verses of all Scripture, John 3:16. It's verses that encapsulates the essence of the gospel in just few short words. Many of us memorize it and can recite it by heart. But do we truly understand its depth? Do we grasp the magnitude of God's love that is being communicated to us through this single verse? Napakagaling ni ChatGPT na gumawa ng sermon. So, ayan. So, ang point number 1 niya, the motivation of God's love. For God so loved the world. So, and then, the scope of God's love, the nature of God's love, the manifestation of God's love, second point, that He gave His only Son. Because of God's love, the purpose of the gift, the power of the cross. So, nandyan na lahat eh. Kaso, hindi ka na parang ang sitwasyon ngayon kasi, parang dilata na lahat eh. Dilata na lahat. Pero if we go back to the scripture and we travel with God, we discover the heart of God, Ado ti revelation nga ako. Kaya minsan, wala nang kalatoy-latoy rin ng preaching ng pastor. Wala nang kapasyo-pasyon eh. So, yun yung nakakalungkot. Pero, ang ginagawa natin, hahapyawan natin itong Genesis to Malakay. At least makita man lang natin yung overview. So, mabilisan na later. So, dito, makikita natin itong chart. May chart tayo dito. Yung sinasabi ko kaninang 5 breakdowns. Ito, yung historical, the Pentateuch, historical books, poetical books, major prophets, and minor prophets. Yan yung breakdown. So, pag sinabi natin Pentateuch, sinulat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ito yung nasa side dito sa part na ito. Ang tawag dyan, historical Pentateuch or
basically Pentateuch. And then, yung tinatawag nilang historical books, kasi it consists most of stories na nangyari. Though story rin yung iba kasi yung the Bible of the Bible, sabi nila yung Pentateuch. Yan yung pinakapundasyon. Pero yung as a nation na, yung historical books na tinatawag, itong 12. So, pag magme-memorize ka, Pentateuch, that is fine. And then, ang isusunod na breakdown na i-memorize mo ay yung 12. So, nung mga bata tayo, makapaasar na ito yung numeration. Iyan mo, dagin yung dadto mga classmate kayo, kay ket datin numeration, kay ket ko essay, nagkapuyap memorization, kay ket ko explanation. So, ayan. Historical books naman, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. So, ayan. And then, nahati kasi yun, pre-exile and post-exile. And then, di ba sinakop ang Israel? Pagkatapos nung bumalik sila, ang Ezra, Nehemiah, Esther is kwento na after na ma-restore sila bilang bansa. So, historical ang saklaw nun. Historical. So, madaling breakdownin yung 39. Nakakatakot pag inisip mo 39, paano memorize? Hati-hatiin mo lang. And then, poetical books. Poetical books, ito yung Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Tinatawanan ko yung itong Job kasi, I think, ewan ko kung hindi Hudyo itong Job. I think either kaedad nila Abraham, kaedad nila Melchizedek. So, yung ganyan eh. Hindi within Israel si Job. So, dun sa Mesopotamia yan. So, pero poetic nga, it speaks of a story of a pagiging bambanag nga antay nga mauawatan, especially on the theodicy na tawag nila sa theology. Theodicy is the suffering, understanding the suffering of man. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. So, yan. Ibang breakdown naman yan. And then, pag napunta tayo sa 5 na prophets, so, yung prophets hatiin natin sa 2, major and minor. Hindi ibig sabihin nito, major prophets na mas magagaling sila. Hindi rin ibig sabihin yung minor prophets na, ay wala, mga section B lang yung mga yan. Hindi ganon. Tingin mo, Pastor Dennis, bakit tinawag na major prophets yung Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel? So, yung bakit major prophets? Sinabi rin sa amin ito noon, yung kasi yung sinulat nila mas marami. Mas marami yung sinulat nila. Mas Makakapal. mas makapal o mas mahaba o yung kaya major prophets. So, hindi ibig sabihin na mga pipitsuging prophets yung mga minor. At ito yung mga big time prophets. Hindi. Yung volume ng sinulat. So, especially si Isaiah. Ang laki ng... Yung Jeremiah, basically, Jeremiah and Lamentation. Si Jeremiah nagsulat niyan. So, one block yan. Si Ezekiel and Daniel. Yan yung mga malalaking bloke ng books ng prophets sa Old Testament. So, kaya tinatawag silang major prophets. And then, itong minor prophets, para madali na naman nating hatiin mo na naman sa 2, 5-3, kasi pandyan. Itong pre-exile prophecy, maliliit na books na nandun sila sa pre-exile bago ma-exile sila sa Assyria sa Babylonia, si Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, and Zephaniah. And then after the exile, dito mo makikita yung nagsulat sina Haggai, Zechariah, and Malachi. Maliliit lang nung mga kwento, mga ilang pages lang tong mga to eh.
Ilang pages lang yung isinulat nila. Kaya tinatawag na minor prophets. So, ayan. So, pag titingnan mo dito sa right side at left side, dito sa kwan, tingnan mo yung breakdown. The law, the psalms, the prophets. Pat. Kung magpapagitna ka, history, poetry, prophecy. Pero ito yung sinusundan nating kwan, sinusundan nating breakdown. Ito. Pentateuch, historical, poetical, major prophets, minor prophets. Ito yung sinusundan natin na breakdown yung 5. Kung gusto mo pang i-breakdown ng mas malalim, ito yung sundin mo. So, ayan. Yan yung perspective natin dito sa bilang Christians sa Old Testament regarding sa books of the Old Testament. So, overview no mangyayari. May tinutukoy na kwan, hindi kalat-kalat yan na walang pinatutukan, may flow yan. Kaya kung maiintindihan mo yung buong flow ng kwento, madali lang, kaya mong ikwento yung Old Testament. 5 minutes. Kaya yung ginawa ng kwan, messianic niya yung kantang yun. Natalakay niya in a certain few minutes. And then dito, punta tayo sa history. I-chart natin dito sa susunod sa page 12. Print nyo na lang later. It will give you a picture, overview picture of the Old Testament. Yung tinutukoy natin na nabanggit ko last time na nag-umpisa sila ng 4,000. Bakit 4,000? Kasi inestimate nila, inad nila yung mga edad ng tao. Kasi si Adam sabi, may binanggit kung ilang taon siya bago namatay. Kwinenta nila yan. At approximately mula kay Adam hanggang kay Malakay, that is 4,000 years. So, nasaan yung dinosaur dyan? Yung mga tanong nila 4,000 lang years. Bakit nung nag-aaral tayo ng science, sabi nila million. So, daming debate dyan. Kasi, patalastas ito. Narinig na siguro ni Pastora yung the gap theory. Doon sa Genesis kasi, in the beginning, God created the heavens and the earth. And then in verse 2, the earth was void and formless. Sabi doon. Yung between daw ng Genesis 1:1 and Genesis 1:2, there is a gap doon. Pag nag-create ang Panginoon ng isang bagay, laging maganda yan. Apay nga, bakit doon sa verse 2, guso-guso mo na tilukan, awan urnos na. Bakit chaotic? May nangyari doon. Yun yung sabi ng mga theologian. Siyempre, wala tayong ebidensya dyan. Pero yun yung nilalaro nila. Na between verse 1 and verse 2, may gap doon na millions of years. Nandun daw yung mga dinosaur, nandun daw yung mga yun yung sinasabi nila. So, panoorin nyo na lang sa YouTube, maraming explanation dyan. But from the time, so sabi nila, yung verse 3 na, onwards, sabi nila, recreation na raw yun. Parang inaayos na ng Panginoon. So, perfect raw noon, wala pa ang tao, pero nasira nung rebelde sa langit, nilaglag si Satanas dito, mga ganun. Yun yung mga kwento-kwentong, pero laro ng isip ng theologians yun. Hindi natin matatayuan yun kasi wala tayong ebidensya doon. Pero tinatawag nila yon na gap theory. But basically dito, mula kay Adan, 4,000 years hanggang dito. Ito yung may data na pinagbabasihan, Genesis to Malakay. So around 4,000 BC, before Christ, yun yung creation, binase nila sa edad ni Adan. And then, fall of man, around 4,000, dito tayo nagkasala. And then approximately 1,000, tingnan nyo yung kwan. Minsan nagtataka rin ako sa pagkakwenta ng taon-taon parang kalkulado. Around 3,000 nung bumaha. Naghintay ang Panginoon ng 1,000 year.
And then, around 2,000, kasi pababa yung kwenta dyan, susubtract. Doon na yung pumunta ulit ang Panginoon kay Abraham. So, another 1,000. Parang ayos to ah. So, di ba may verse tayo sa Biblia na 1,000 years with the Lord, 1,000 years with man is a one day with the Lord. So, parang ganon, yung nangyayari. And then, doon sa around 1,500, doon yung Exodus. Makikita natin dito. Yung historical na. So, isipin mo yung trabaho ng Panginoon. So, konti lang pala yung kwento ng Israel. Mula kay Abraham. So, Exodus dito. Mag-umpisa dito kasi mabibuild yung nation nila dito. Sa pagpunta nila after 40 years from Exodus. So, and then, dito, monarchy around this period, mga around this period, ditong area dito, yung monarchy. Dito na na-establish yung nagkaroon na sila ng kingdom, kasi humingi sila ng hari. Ayan. So, ayan. And then, around 1,000, so 500 nagkaroon ng Exodus, around dumaan ang 500 taon na hati yung House of Israel. Nagkaroon ng gulo sa loob ng pamilya. So ayan, si David, si Solomon, okay pa yan eh. Kaso nagka-break out dito around 1,000, nagka-break out yung kingdom. Humiwalay yung Judah sa Israel. Kahati, nagkaroon ng dalawang kingdoms. The Northern Kingdom and the Southern Kingdom. So ayan, makikita nyo rin dito, sa side dito, yung mga books. So, ang kung babasahin mo ang Genesis, ang bilis ng kwento dyan. Ang bilis, very fast pace. Ang bilis ng daloy ng kwento. Bumagal lang siya dito na sa kwento ni Joseph. So, ang bilis ng kwento dyan. Kay Joseph, talos bumabagal yung kwento. Kasi nagiging focus na yung kwento. Pero ito fast pace yung kwentuhan dito sa Genesis. Dulo ng Genesis, kay Joseph, bumagal ang kwento. And then, pagpasok dito sa Exodus, medyo mabagal na rin kasi dramatic na dito. Dramatic na. Maraming detalye ang kailangang himayin. Maraming detalye ang kailangang pagtuunan. So, ayan. Around 1,000, nasulat yung Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, ito yung panahon nila. And then, Joshua, Judges, and Ruth. Dito sa makikita nyo dito sa area to. Inihahanda na ng Panginoon ang Israel bago yung monarchy. So, alam ng Panginoon na hihingi sila ng hari. Di ba yung question ni Pastora nung last time? Bakit hinayaan ng Panginoon na magkasala ang tao? Tingnan mo dito. Ayaw ng Panginoon na magkaroon sila ng hari. Pero bakit hinayaan ng Panginoon? Kasi alam na ng Panginoon na ipagpapapilitan nila ang gusto nila. Bago pa lang sila humingi ng hari, naghahanda na ng Panginoon na anyway, I'll give them a better one later. So, tingnan nyo dito kay Ruth. Dito sa kwento ni Ruth. Binubuo na ng Panginoon yung line ni David. Para kahit ganun, ayusin natin later. Kahit sablay sila. Ang Panginoon, we may create mess in our life, but advance mag-isip ang Panginoon. May iniisip na siyang solusyon sa katigasan ng ulo natin. All things will work together for good. So, mapapansin mo yung reflection natin dito. Ayaw niyang magkaroon sila ng hari, pero bago maman doon, naghahanda na siya. Pinagkilala niya itong pinatibok niya ang puso ni Boaz, magandang dilag na si Ruth. So, ayan. Nagkamabutihan sila ni
Boaz, and pinanganak si Jesse. And then ayan na, may monarchy na, nandun na rin si Samuel, inihanda rin ng Panginoon. Sira ang Israel. Na-corrupt yung priesthood nila. Si Father Eli, hindi niya makontrol yung mga anak niya. Nasira. Pero inihanda na ng Panginoon yung susunod na judge, si Samuel. Kasi yun yung mag-aanoy yung susunod na phase ng kwento ng Israel. So, doon, Samuel. So, makikita mo yung reflection dyan. And then, ayan, Samuel, Kings, Chronicles, makikita mo na dyan na, i-zoom out natin, i-zoom in natin. Ayan. Kings, lalakihan pa natin. Ayan. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, Chronicles. Of course, Psalms, Proverbs, Songs of Solomon, Ecclesiastes. Sila yung mga hari dito Proverbs, kalakihan ng panyan, sina Solomon ang nagsulat yan. Ecclesiastes, Song of Solomon, of course, si Solomon. So, dito nasulat yung big blocks ng poetics. So, ayan. And then yung sabi nga natin, na-divide na yung House of Israel. Resulta ng mga katigasan ng ulo tong kwan, kahit tinahangaan natin si David at saka si Solomon, may mga, they are still man, imperfect pa rin. At kahit ganun, ito makikita natin, kahit gracious ang Panginoon, may kahihinatnan ang kasablayan natin. Si David, pinukpok niya sa sarili niya yan. May sakitan na ng loob yung mga anak niya. So, even kay Solomon, sa sobrang wisdom niya, pag matalino ka, ang pogi-pogi mo. Pinangako binigyan siya ng wisdom. Pinili niya yung wisdom. Binigyan pa ng Panginoon ng bonus. So, ang talino na nga, ang yaman pa. Nandun na rin yung fame. Siya ng pinakagwapo sa lahat. Nasa kanya na lahat. Kanta, nasa kanya na lahat. Pati ang puso. Lahat ng puso ng dalaga, nasa kanya. So, ayan. Masyado siyang nakikipag-alay sa iba't ibang bansa, sa human wisdom niya, pinaghalo-halo niya doon. Binayolate niya yung mga rules niya rules nila sa Israel na bawal makipag-asawa sa mga bawal ang afam. Bawal sa foreigner Bawal sa foreigner. Yun yung view ng Israel. Si Solomon, para hindi sila magkagera ng Egypt, asawain niya yung anak niya. Parang asawain niya yung prinsesa doon. So parang ganun, it is a form of alliance. Nakikiasawa siya sa bawat para yung ma-maintain niya yung peace. Pero human wisdom na niya yun. And it caused a problem sa nation. So, makikita natin dito na yung problem sa loob ng pamilya nila na hindi na-address ni David, karebeldehan, and the problem ni Solomon na nag-rely siya sa sarili niyang karunungan, it caused yung breakdown ng kingdom. So, ayan. Pagguguduan tayo amin, sabi nila. So, si Judah, napunta sa kanya yung three big tribes sa south. And then, yung Israel, binubuo ng 10 tribes sa north. So, ayan. And then, makikita natin dito na wala Sa dinami-dami ng warning ng mga prophets, hindi sila nakikinig. At dito ka ma-amaze. I think anong book yon, yung Deuteronomy, yung choose. Therefore, sabi ng Panginoon, choose blessing or curse. Moses. I think Deuteronomy 28. Tingnan natin yung Deuteronomy chapter 28. Puntahan natin doon. Napaka-accurate ng Panginoon.
Napaka-accurate ng Panginoon. Deuteronomy chapter 28 verses kung ano yan? I preach once nito sa church. Pag mag-o-obey sila sa mga gusto ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon yung mga blessing sa kanila. Sabi dito kasi, dun sa yung blessing for obedience. If you have your Bible, you open with me in book Deuteronomy chapter 28. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. So nakaka-bless si David eh. The man after God's own heart. Ang ibig sabihin nun, ito yung tao na naiintindihan niya yung puso ko. Aligned siya sa mga kagustuhan ko. May kasablayan siya, pero aligned yung puso. So, yung kingdom niya, na-set up na ganun. All the blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Actually, sinasabi ng maraming scholar, mas matalino raw si David kay Solomon. Ginamit ni Solomon yung sarili niyang wisdom. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, the crop of your land and the young man. Prosperity after prosperity. Pero pag tatalon tayo sa curses for disobedience. Sa verse 15. However, sabi ng Panginoon, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come to you and overtake you. Very accurate tong sabi dito. And kung titingnan natin yung chart, na ibigay yung Deuteronomy dito, around 1,500 years. At nangyari, itong prophecy na ito, dito na. 900 pababa. So, yan. If you do not obey the Lord your God and do not carefully follow His commands and decrees I'm giving you today, all these curses will come on you and overtake you. You will be cursed in the city and cursed in the country. Your basket and your kneading trough will be cursed. The fruit of your womb will be cursed, and the crops of your land, and the calves of your herds, and the lambs of your flocks. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. Verse 20, the Lord will send you on you curses, confusions, and rebuke in everything you put your hand to until you are destroyed and come to sudden ruin because of the evil you have done in forsaking Him. Verse 21, the Lord will attack you with diseases until He has destroyed you from the land you are entering to possess. Kasi binibigay niya yung promise land sa kanila eh. Verse 22, the Lord will strike you with wasting disease, with fever, inflammation, with scorching heat and drought, with blight and mildew, which will pluck you until you perish. The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron. The Lord will turn the rain of your country into dust and powder it and come down from the skies until you are destroyed. Verse 25. The Lord will cause you, eto na, kingdoms, may nag-uusapan. The Lord will cause you to be defeated before your enemies. You will come at them from one direction, but flee from them in 7, and you will become a thing of horror to all the kingdoms of the earth. Your carcasses will be food for all the birds and the wild animals, and there will be no one to frighten them away. Verse 27, the Lord will afflict you with the boils of Egypt, with tumors, festering sores, each from which you cannot be cured. The Lord will afflict you with madness, blindness, and confusion of mind. At midday you will grow about like blind person in the dark. You will be unsuccessful in everything you do. Day after day you will be oppressed, robbed, and rescued. Laktawan pa natin yan. Pababa pa tayo. Mahaba kasi ito. Ito, the Lord, verse 36, the Lord will drive you and the king you set over you to a nation unknown to you or your ancestors. There you will worship other gods. Sinabi na niya na matatapon kayo sa ibang bansa. You will become a thing of horror
by word and an object of ridicule among all the peoples where the Lord will drive you. You will sow much seed in the field, but you will harvest so little. So, ayan. The foreigners who reside among you will rise above you higher and higher, but you will sink lower and lower. Verse 45, all these curses will come on you, they will pursue you and overtake you until you are destroyed, because you did not obey the Lord your God and observe the commands and decrees He gave you. So, ayan. Ano pa? Meron yung sinabi dito na kwan eh. Uulamin nila yung mga anak nila. Dadaan sila sa matinding hirap. Verse 53. 53, oh, yeah. Because of the suffering your enemy will inflict on you during the siege, you will eat the fruit of the womb and the flesh of the sons and daughters the Lord your God has given you. Even to the most gentle and sensitive man among you, you will have no compassion on his brother or wife he loves or his surviving children. He will not give. Imagine ito. Umabot sa punto na ulamin nila yung anak nila dahil sa grabing gutom. At literally na nangyari yan. Literally na nangyari sa kanila. Ganun ka-accurate yung mga words of God dito na pinangako niya. Nangyari sa kanila dahil sa katigasan ng ulo nila dito. So, naging captive sila at ganun. I think anong libro yon yung inulam nila yung mga anak nila. So, matinding hirap. So, ayan. So, nahati yung dalawa, na nasira yung Israel, yung 10 tribes, sinakop sila ng Assyria, dadala sila sa Assyria, nang nakakalungkot, hindi na sila nakabalik. So, they were exiled to a nation and they were not able to come back to Israel. So, hindi na natin alam kung, kaya may sinasabi silang the 10 lost tribes of Israel. Hindi na track ng Biblia kung saan sila napunta. Kasi, ang nakabalik lang yung 3 tribes doon sa Judah. Dito, yung bumalik yung after the Babylonian captivity, restore ng Panginoon ang Judah. Nakabalik pa sila. And kikita niyo dito, may mga prophets sila dito. Sina Joel, Jonah, Obadiah, ayan, Esther, Ezra, Nehemiah. Naipabalik sila ni Nehemiah, Ezra. They were able to go back and restore the temple and the walls. So, hanggang sa Malakay, ulit na naman sa Malakay. Bad trip ang Panginoon dito sa kanila eh. Takakawan dak. Ninanakawan niyo ako, sabi. Hanggang sa minsan, nagtampong Panginoon dito eh. Nanahimik siya. Nanahimik siya. Silent ang Panginoon for 400 years. Mapansin niyo, may mga prophets, hindi nawawala ang prophets. Di ba, nung pinanganak si Jesus Christ, nandun si Ana. Ano yung pangalan ng matanda na lalaki? Si Hannah, saka si... Kalimutan ko yung pangalan ng matandang lalaki. But they were prophets, sabi doon. Pero tahimik ang Panginoon. Wala siyang mensaheng pinapabigay sa mga propeta. So, tahimik ang Panginoon. Nanahimik siya ng 400 years. Kasi ninanakawan sila dito sa Malakay. Talaga nagtampong Panginoon. Sabi nila, yan mo kung totoo. Pastor Dennis, pag yung asawa mo raw hindi umiimik, may sinasabi siyang hindi mo pinapakinggan. At nananahimik ba hanggang sa magmamakaawa? Ano ba problema natin? Ganun yung nanahimik ng Panginoon dito. Kaya yung mga Pharisees, pagdating ni Jesus Christ, napaka-stricto nila. Talagang very strict sila na to the point na naging super legalistic sila. Kasi tinatandaan nila yung bakit nagtampong Panginoon dito. Di ba pag mag-offering sila, nilalagyan pa ng bell. So, hindi kami kagaya ng sinasabi ni Malakay. So, sabi ni Jesus Christ, tumim, nagtatights kayo. Parang yung pag kumakain sila ng kumakain, maglalagay ng asin sa plate nila. Kukuha sila ng konti doon.
tights. Nilalagyan ng tights pati yung mga Ricardo. Ano kinakaligtaan nyo naman yung mga major things, sabi ng Panginoon. Injustices. So makikita ninyo dito na nahimik ang Panginoon. Pero ang reflection ko rin dito, pag tahimik ang Panginoon, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Ang observation ko, every time na nananahimik ang Panginoon, may ginagawa siyang pangbulaga. Something that is surprising. At ang surprise dito, pinadala na niya yung matagal ng pangako si Jesus Christ. So, minsan, nananahimik ang Panginoon sa buhay natin para magmuni-muni tayo. Magmuni-muni tayo. Pero hindi porket nananahimik siya, wala na siyang pakialam sa atin. He is trying or he is preparing a revival for us in our life. So, ayan. Ayan yung mga, dami nating reflection. Diyan pa lang sa chart. Overview. Actually, dun sa homiletics, may tinatawag na historical sermon. Ayan, you interpret history and you create a sermon out of those. Nakailang sermon na tayo ngayon. Reflection sa silence, reflection sa, katigasan ng ulo dito. Bumalik tayo sa Deuteronomy dito na yung very accurate yung description ng Panginoon kung magpapasaway sila talagang nangyari dito, very literal na nangyari diyan. So ayan, and then pag tahimik na nahimik ang Panginoon, magmuni-muni ka, seek the Lord, the Lord sisipot siya ulit yan. So ayan, that is our lesson for today. Maaga-aga tayo atang 15 minutes na rin lang. May mga question kayo regarding our lesson or kahit wala sa lesson? Print nyo tong chart na ito and magandang kwanto pag mag-prepare kayo ng lesson. Ikaw, Pastor Dennis, wala ang alam lang natin, Jonah. Tinatawanan ko ngayon Jonah Yung perspective natin sa Jonah, na kinain ng pating si Jonah, tapos iniluwa si Jonah doon sa tabing dagat. At nagulat yung mga tao. At wow, pambira, magic to. Kaya naniwala sila sa sinasabi niya. Pinag-aaralan namin yung Jonah. Yung palang kung saan siya niluwa ng pating, tapos papunta sa Ninive. Napakalayo pala yun. Gitna ng kabundukan yung Ninive. So hindi umabot yung pating doon. Ibig sabihin, it took Jonah days to travel para makarating doon. So hindi siya niluwa ng pating sa dalampasigan ng Ninive. Walang dalampasigan ng Ninive. Sa tuktok ng buto. So, may reflection nun. Mga bata kasi kwento, niluwa ng pating kaya naniwala sila. So, pero ganun, pag-aaralan natin yung mga settings, maps, mga ganun na later, marami kang ma-amaze na it gives you different perspective. So, ayan. Parang itong Old Testament, ito yung parang pinakamapa na parang naintindihan mo yung story hanggang sa New Testament. Itong pinakamapa. Kasi hindi mo, yung sabi nga natin, hindi mo maiintindihan ng New Testament kung wala kang ka-idea. Kasi kahit yung kahit from creation, hindi aksidente talaga yung mga yung mga nangyari. Parang alam na ng Panginoon yung sinasabi niya na blessings and curse. Parang sinasabi lang yung mga tao siguro doon, may naniniwala, may hindi. Pero pagdating ng yung ito nangyari talaga. So yung kanina yung mga nagsasabi na hindi totoo ang Biblia, hindi totoo yung so dito pa lang sa pag-i-study natin na
hindi mo mai-deny na ano, hindi mo mai-deny na parang ano eh. God of history nga talaga. Oo. Kasi actually, may pahiwating na yung mga mangyayari noon pa. Actually, hindi matanggap ng maraming atheist na scholar. Hindi nila matanggap yung prophecy ni Daniel. Yung nangyari sa Babylonia na napanaginipan niya yung napaginicipan ng hari yung ulo na ginto. Kasi sinabi niya yung magiging mga world powers yung Babylonia, Medo-Persia, sinabi niya lahat yan, Rome, nabanggit lahat yan. Hindi nila matanggap. Paano nila nalaman? Kaya ina-argue nila na yung Daniel daw, nasulat na dito sa panahon na ng very late na nasulat. Kasi hindi sila naniniwala sa prophecy. Pero si Daniel, nandito si Daniel. Nandito siya. So, alam na niya yung mga susunod na kingdoms na maghahari. So sabi natin, nilatag na ng Panginoon. So yung kwento na mula sa labas, may galing sa labas na bato, tatamaan yung paa at mawawasak yung batong yun si Jesus Christ yun mula sa labas. Mula sa labas ng mankind. Pumasok siya, binasag niya yung mga kaharian ng mundo. And then he established his own kingdom. And that is the kingdom that will reign forevermore. So, imagine, na-establish na ng Panginoon. So, kahit gaano katigas ang ulo natin, ikot-ikot tayo sa mga kwento dito, pero ang Panginoon nakaset na yung pinaka-major course of history. Ibabalik at ibabalik. Minsan, eto, reflection ko kanina sa church dito sa area dito. Dito sa Exile. Kasi yung text ko kaninang umaga, yung text ko kaninang umaga, yung Jeremiah 29:11 ba yun? 29:11. I have a plan for you. Plan to give you hope and a future. So, ano bang sinasabi ng Panginoon doon? Kasi, bakit dadalhin mo kami sa exile kung itatanong mo yun? Bakit, Lord? Gusto mo ba kaming mag-suffer? Minsan, Jeremiah 29:11 kasi, I know the plans I have for you. Nabanggit dito, bago sila ma-exile. Saan si timeline ni Jeremiah? Dito banda si Jeremiah, bago ma-exile. Nandito si Jeremiah. Sinasabi ng Panginoon dito, bago sila pumunta, I know the plans I have for you. Wala, malayo na kayo sa plano. Wala, there's no... Kailangan kayo ma-exile. Minsan, ang Panginoon, sabi niya, ang Panginoon, parurusahan niya yung mahal niya. Kailangan niyo ma-exile para magtanda kayo. Parang yung sinasabi ni Jesus Christ na kung yung kamay mo ang nagko-cause sa'yo na masira ka, putulin mo yan. Parang that principle nga. Ang Panginoon, puputulin ko na lang yung paa mo. Mas maganda ng pilay ka na pupunta sa langit, pupunta sa tamang daan, kaysa yung buo kang malalaglag sa kapahamakan. Parang ganun yung reflection ko sa church kanina dito na dito masakit man yun. Sisirain niya talagang mangyayari yung Deuteronomy chapter 25 sa kanila. Pero para magtanda sila. And he gave them 70 years. Di ba calculated yun? 70 years of restoration or 70 years of rehabilitation. So, ayan. Nung after 70 years, nagtanda sila. And the Lord restored them. Brought them back to the promised land. So, makikita mo na may planong Panginoon. So, kung nalalayo tayo sa plano ng Panginoon, mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya minsan, kahit yung suffering sa buhay natin, pagmamahal ng Panginoon, bakit Lord? Bakit nangyari dito? Hindi mo na ako kilala Kumpleto ka na Minsan, hinahayaan ng Panginoon yung mga masasakit na bagay para makuha yung atensyon natin at ayusin natin yung buhay natin. So, and then pag naintindihan mo, pag naintindihan mo yung ganun,
magtatanto ka, magpapasalamat ka sa Panginoon. Ma-realize mo na, salamat Lord, hindi ko nakita yun. So, ayan, ang nakakalungkot dito sa kabila, ang nakakalungkot dito, hindi na sila na-restore, hindi na sila nakabalik. So, anong reflection rin natin yan? Huwag mo rin sasabihin na, gracious ang Panginoon. Ibabalik niya rin ako. Gagawin ko to anyway, mapagpatawad ang Panginoon. May idea na paano pag hindi ka na makabalik. Di ba yung prodigal son? Sabi, anyway, makakauwi ka lagi. Paano kung nung nag-aalaga siya ng baboy, kahit siya, na swine flu siya. Paano pag namatay siya doon? Minsan, huwag ka ring masyadong magpakapakampante sa kabutihan ng Panginoon. Hindi mo alam. Paano ka nakakasigurado na makakabalik pa? And the safest thing is to obey the Lord, love the Lord. Kasi dito sa Israel, sa sad part dito, hindi na na-restore yung kingdom nila. Judah na lang ang na-restore. And it took 70 years. It took 70 years para ma-rehab sila. So, ayan. Pero hindi alang-alang, hindi dahil mabubuti sila. Bakit ni-restore ng Panginoon ang Bakit ni-restore ang Panginoon ng Judah? Hindi. Alang-alang sa kanya rin, yung pinangako niya kay David, na his kingdom shall reign forevermore. Alang-alang dito kay Jesus Christ. Inire-restore ko kayo hindi dahil mababait kayo. Sa Psalms 23. For my name's sake. Yeah. The Lord is my shepherd. He makes me lie down in green pastures. He restores my soul for his name's sake, sabi doon. So, alang-alang sa mga plano niya. Alang-alang sa mga plano niya. Kung natatandaan niyo diyan sa Hong Kong, nung nag-preach ako diyan, yung God-centered missiology, for his name's sake lagi. Amen. For his Yeah. name's sake. Kasi minsan nagmamayabang ang tao napaka-special ko. Mamamatay ang Diyos para sa akin. Hindi. For his name's sake yung binabantayan niya. So we thank God for his grace and we do not abuse the grace of God kasi hindi natin alam kung makakabalik pa tayo. Correct. So, O paano? Yun yung reflection ko rin dyan, yung sa Isaiah, doon ko rin kinuha yung message kanina sa Isaiah chapter 55. Ayun, ayun sa my thoughts are not Your not thoughts, says the Lord. Yung dito sa may taas na verse, nababanggit din dito na I will make an everlasting covenant with you and I will give you all the unfailing love I promised to David. Sabi na. So, parang so sa mga nangyayari din sa kanila, parang kahit na alam ng Panginoon yung mga ways nila, yung iniisip nila. So, sabi ng Panginoon, alang-alang kay David. Hindi, nakapagbitaw na ako sa salita kay David. Binabantayan niya. May word of honor ako sa ama mo. So, hindi dahil mabait ka. Nakapagbitaw lang ako ng salita sa ama mo. So, imagine if we win God. We become like David, a man after God's own heart. Imagine ang ganda ng relasyon. Hindi mauupakan ng kaaway yung anak mo, alang-alang sa'yo. So, kung aayusin natin, siguro hindi man kagandahan yung sitwasyon natin, pero alang-alang sa'yo, represerve ng Panginoon yung anak mo. Alang-alang sa relasyon ni David dito. So, ayan. Yun yung mga reflections natin. Pag hinimay natin yung kwento, pag inisa-isa mo lang ang bersikulo na hindi mo iniintindi yung nangyayari diyan, wala mga ganyan na sermon. So, yun, napakabuti ng Panginoon na
I'm preparing a sermon para sa next Sunday, yung the story of Israel, our story. Kasi they are a mirror natin. Minsan, ang titigas naman ng ulo. Wag mong sabihin sa ganyan yan kasi picture tayo ng mga yan. Ang titigas naman ng ulo natin. So, parang gano'n. But praise God, mag-aalas 11 na. I don't know if question or Pastor, So, wow. Ngayon nag-throwback ka ngay. There was one time that I preached on Yom Kippur and August and September is the right. Ito yung Day of Atonement. Opo. Ayun. And wow, ngayon ko inihanap ko yung preaching ko na yun kasi I remember that time na may isang yung isang mentor ko din na pastor, nag-ano siya sa akin kasi maganda daw na mag-study ka nga sa mga ganito. So itong yung sa Yom Kippur, I preached that and God, grabe ang ginawa ni Lord, yung nag-work siya. Kasi ma-mention mo doon yung repentance, yung day of, yung fasting ba? Ayun. And kasi yung foreshadowing of Jesus Christ. Ito yung love of God na he takes away the sin of the world. At saka ito kasi yung in the Old Testament, ito yung ni-fulfill ni Jesus Christ yung the two goats as the symbolizes yung offering, yung sin offering natin. Ang ganda. Ngayon ko uli gusto kong i-preach pero uuwi na pala ako. Uuwi na pala ako. So, sabi ko sayang hindi ko nga kasi dapat ito yung mostly kasi para maging yung message yung August at saka September, mid kasi yun yung August towards the end of September, yun ang and of course meron din sa October, pero pinakaano nila yung Day of Atonement is August to September, yun. As we are reflecting on this, yung sabi mo nga na mas maganda kung minsan kasi na tayo yung sa Old Testament. Kasi diyan we don't appreciate nga yung New Testament, yung Bible if hindi mo maintindihan ano ang significance nito sa ating what is the relevance of in our time. Bagidan DJ Old Testament tadak tayo DJ New Testament pero hindi pwede yun. Sinabi mo kanina, di ba? Yung sabi mo na pag hindi natin magkaano talaga, hindi magkahiwalay yan kasi konektado ang Old and the New Testament. So etong yung Kippur, I love to teach this kasi nag-work din sa aking buhay ito itong yung Day of Atonement, yung nang ginawa ni Jesus Christ dito sa atin bilang the perfect sacrifice. So ganun. So now I came to see, wow. Oo nga ang ganda nitong talaga Bible survey talaga to. Magsusurvey ka talaga. Di ba yung magsusurvey ka talaga, saliksikin mo, ayan, Canada ito. So, thank you, Pastor. Grabe, very dynamic, energetic itong dalawang pastor natin, mga kakabsat. Amen. Thank you. Kasi hindi nakakaantok ang pagturo nyo, lalo na ngayon at gabi kami dito kakape kami para hindi antukin. Ay, thank you so much. Thank you, grabe. Nakaka-inspire. Ang ganda. Okay, so thank you so much. Yun lang masabi ko. Tama-tama. It's 11 o'clock na and we end our lesson here. Next meeting, pag-aaralan natin ang umpisa na ng Genesis and hihimayin natin konti yun. So, we close this in prayer. Iniling kong manalangin tayo.
Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat, Lord, sa napag-aralan namin, reflections namin, Lord. We thank you, Holy Spirit, for guiding us, Lord. Dito pong reflections. Thank you for your goodness to us. We thank you, Lord, na in spite sa mga katigasan ng ulo namin, you are thinking ahead, O God, kung paano kami ibalik sa tamang landas, na which is a reflection namin sa buhay ng Israel, O Lord, as a nation. Maraming salamat, Lord. I-bless mo ang bawat mga kasama namin sa klaseng ito, mga nasa Hong Kong, kahit si Sister Beverly na taga Haliap, and sa mga taga Quirino. We pray, Lord, that you will bless them, Lord. Use this equipping, Lord, sa amin, Lord, na we can deliver better your words, O God. We can make you be understood better sa mga tao, Lord. Maraming salamat. I-bless mo ang aming pahinga. I-restore mo ang aming kalakasan, especially sa mga kapatiran namin na nasa trabaho na naman bukas, Lord. Restore to them, Lord, the strength na gamitin na naman nila. I-bless mo ang bawat isa sa amin itong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good night, God everyone. bless. Good night. Good night. Bye-bye.